si Digong ay naipanalo din ng napakaraming trolls. Correct. Di ba? Kasi may machineries na si Digong that time, nag-exist na yan. At nung 2016 nung nanalo si Digong, buhay na buhay yung issue na yan, na napakaraming trolls. Remember, napanalo si Digong dahil sa mga dramang simpleng buhay, Exactly. sa lumang bahay nakatira, no? Simpleng pagkain ng kinakain, at nakakulambo kapag natulog. Na pinakalat sa social media. Ng mga tauhan niya, ang kanyang mga strategies sa social media. At kinagat naman ng mga utu-utong DDS. Exactly. Na noon, kasama ako sa utu-utong yun. Kaya ako hindi ko talaga binoto yun. Grace po ako noon. Ako din, hindi ko binoto Sa yan. kasamaang palad, naging chairman pa ako sa District 3 ng Quezon City ng isang DDS organization. Isa malaking pagsisisi. Certified ka pala, pre. Hindi, sa totoo lang, gumastos ako nung panahon yan. Kasi nung panahon na yan, ang dami kong restaurant eh. No? Kapag nagmi-meeting yung grupo namin, ang dami namin mga leaders ng kunyari, buong Quezon City, no? Sa restaurant ko kumakain at nililibre ko pa yung mga yan. Ako Miriam defensor ako eh. Kaya hindi ako nauto niya ni Digong eh. Once upon a time, sa buhay mo pala, naging dilis ka pala, pre. Pero ganun ako pero noon pa lang kini-question ko na talaga yung EJK. Doon talaga ako hindi So, presidente na siya. yung lalo na naging presidente siya. Pero ngayon, na-gets natin yung editorial ni Yayam na ginagamit nga ng mga trolls ni Sara ang mga drama at kung ano-ano mga paninira sa ating presidente para just in case maging presidente. Ito si Sara, pero hindi ganun kadali yun. Kasi napakarami rin nagde-debunk sa kanila. Kasama na tayo ron. Malaking bagay din. Malaking bagay na may kumukontra, no? Na medyo may boses din. Kung tutusin talo talaga natin sila sa mga naratibo eh. Diba? Kaya palerista ka, Kopi, importante yung matuloy itong impeachment trial sa Senado para mailabas lahat ng ebidensya laban kay VP Sara Duterte. No? Doon magkakaalaman kung ito bang Vice President natin ay talagang matino o hindi. O hindi, correct. At I think kapag inaipakita na yung mga ebidensya na yan, kahit DDS ka, kahit papaano dyan, kahit 10% or 20% dyan, magigising. Palagay ko. Diba? Kapag nakita na yung ebidensya. Totoo yun. Totoo. Ang sa tingin ko, magpapagising dyan, yung bank account talaga nila na hindi maipaliwanag kung saan nanggagaling yung Yung 2 billion, no? Yung bilyon-bilyong pera na nasa bank account nila na sinasabi ni dating Senator Trillanes, hindi na mapaliwanag yun. Diyan sa tingin ko maraming mga matitinong mga tanga. Diyan. Palagay, tama yung sinabi ko nung nakaraan na kapag napatunayan yung 2 billion accounts na wala talaga silang kakayahan na magkaroon ng ganyang kalaking pera, palagay mo talagang babagsak na ang popularity ni VP Sara. May matitira pa rin dyan yung mga solid talaga mga walang trabaho sa kanilang umaasa. Mga ilang piraso yan? Mga 75 na lang siguro yan. Kasi pinag-usapan natin ngayon, 300 eh. Yung 125 doon, mawala na yun. 225. 225 kasi hindi nga mapapaliwanag eh. Kung saan nakita yung paano nagkaroon ng ganung pera sa bank account nila eh. Okay, kung kung tama si Trillanes na may 2 billion na pumasok dyan, kahit 1 billion lang eh. Imposible magkakaroon ng 1 billion yan eh. Palagay ko sa naging track record ni Trillanes, palagay ko totoo eh. Bakit? Kasi nagkwento sa kanya tungkol sa bank accounts na yan. Yung tinanggal na ombudsman, yung deputy ombudsman na tinanggal yung nag-imbestiga. No? Yun yung naglabas ng tungkol sa mga accounts. No? Through Anti-Money Laundering Council, na hawakan yan ni deputy ombudsman na kalimutan ko yung pangalan, no? Karandang. Yun. Na tinanggal ni Digong dahil nga kini-question siya. Hindi, no? So pag yan ay present, no? Pati si Karandang may present sa impeachment trial, no? Malaking bagay yon, no? At doon mapapatunayan na corrupt ang mga Duterte. Doon magkakabukingan na magnanakaw din pala talaga tong mga to kapag lumabas yung pera na yun na sinabi ni Trillanes. Mahirap talaga palusutan niya. Kasi positive si Trillanes na merong mga deposits dyan galing sa drug lord. Ako nakikita ko, totoo talaga yan. Kasi bakit? Kada mababanggit ni Trillanes siya na high blood si Digong. Totoo. Pasilip nyo doon sa HOR, yung nag-hearing sila. Una, nagpapakit pa si Digong eh. Di ba? Panipakit pa kahit hindi cute eh. Nagpapakit eh. Nung nabanggit na ni Trillanes, yung mga account, doon na nagkalit yung mukha niya. Totoo yan. Mga ampas na ron ng mic, di ba? Ginamot niya pa ng suntunga eh. Kung talo eh, di ba? Kung pinatulan siya ni Trillanes, himatayin siya nun. Kasi kung hindi totoo yan, saan siya kumukuha ng pambayad pa lang kay Kaufman, di ba?
Diba? Kung walang pinaghuhugutan Magkano yan. yung salary ni Sara? 88 million. Magkano yung sa kanya? 65 million ba? 35. Ay, yung iba dyan, ano pa, structures pa, mga building, Hindi, mga... saan sila kukuha ng pangsuporta sa mga kumakalaban sa administrasyon? So, Correct. nagde-destabilize sa administrasyon. Correct, may Akala pondo nyo rin po, yan. ano yan, libre yan? Oh. No? Meron pong pondo yan. May kumakalat na kapitalista dyan para mangyari lahat ng destabilization sa gobyerno ni Yung mga Pangulong pa-press Bongbong Marcos. con ng Yung 18 mga pa-press con Marites. lang. May bayad ba yan? Oh, syempre. Yung kakainin, Ah. yung mga equipment sa press con, yung mga media. Yung na- signature campaign. minsan na Yung tay, naabutan taka kami, ng- yun. O yung rally. Oo. Lahat yan. At saka yung, Binabudgetan yan. yung lumabas na balita ng mga nakarang araw lang na sabi yung asawa daw ni VP Sara ay nagbigay daw ng 150 million dito sa grupo ng 18 Marites. Eh nga ano eh. At 50 million daw dyan kay Mike Defensor. Tapos parang yung 10 million daw ang bawat isa. 10 million, Doon sa 5 million 18 bawat Marites. dun sa 18 Oo, Marites. oo, oo. Eh, buhay na yung pamilya dyan. Oo. Kaya Hindi, pala, kaso ang Ang problema. problema, kaya pala ganun sinungaling. meron din nagsabi sa atin, nagkwento sa atin, ang pinangako daw is, iba naman istorya to 2.5 million bawat isang Marites, tapos 1 million pa lang ang naibigay. Hindi pa naibigay 1.5. Kaya may umaalamang pamilya din eh. Hindi mo mawawala. Nakat Naku, nakatkong pa kayo. ko. Sino kumatkong dyan? O yan, balita yan ha. Pero palagay ko na ngayon nakikita na ng itong 18 Marites na to na yung tinanggap nila kahit 2.5 million pa yan o 5 million pa yan, hindi worth it Hindi sapat. yung kanilang sasapitin o sinasapit ngayon. Oh, yung iba, may kung totoo man, yung may mga murder cases, Oh. 'di ba? Eh di nahalungkat na 'yan. Oo. Yung iba, sirang-sira ang reputasyon. 'Di ba? Kasi nagsinungaling. Yung Oh. iba na nagpapanggap na Marines, lumabas ang katotohanan na Hindi hindi pala. naman talaga parte ng Marines. Oh. Ang matindi pa dyan, si Director Matibag ng NBI, meron siya sabi, yung 8 dyan, security niya, sino kaya yung niya? Napanood niyo na ba yun? Baka, may mga nagsasabi, baka nga raw si VP Sara, security. Baka Kasi raw- sa bagay, baka daw security may ni Yung, VP mga- Sara. yung 8, ang natatandaan ko, correct me if I'm wrong, yung 8 daw ay hindi security o naging tao ni Saldico. Oh, at security nga raw niya. Oo. Niya. Walang binabanggit na pangalan. Wala namang Kung binabanggit. pero sino di ba yung si niya? Matibag, dating kaalyado yan ng mga Duterte? At sabi pa ni Matibag, ang total na Marines na kinakausap na yan ay 103 at hindi lang pumayag yung iba. 103 at ang nag-recruit dyan, isang general na kasama sa batch 1975 ng PMA. PMA. Oo. Kaya may angle ng inciting to sedition eh, yung Correct, plano correct. nila. Eh, kaya talagang doon mo makikita na talaga ang plano talaga is pabagsakin talaga ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. No, i-destabilize at pabagsakin. Ang problema, hindi nag-work. Oo, wala. Problema. Hindi kinakagat ng Hindi media. kinakagat. Kasi nga, yun, the mat is not matting eh. At ito pa, bakit problema pa ito para sa 18 Marites? Patong-patong na kaso Oo. yung kinakaharap nila. Di ba? Ayan, sunod Yan natin. yung Sige, topic natin. Sige, sir. Yung mga kinaso, no? Ng iba't ibang tao sa abogado ng Diretso mo na ba 18 yan? Marites. Diretso mo na yan. Diretso na natin yan, no? Nagkaso sa 18 Marites na to at kay Maligod, kay Mike Defensor, kasama pa si Cathy Binag at sino pa? Eh, mas maganda yan, basahin mo. Hindi, ayoko magbasa. Hindi, okay. Ngayon, ang mga nagkaso, no? Sabihin ko sino-sino nagkaso. Yung Bucor director, Si Katapang. Tapang. Katapang, si Father Flavi Villanueva, si Si Anyo. Congresswoman, no? Laila de Lima, si National Security Advisor Anyo, Eduardo Anyo, at sino pa isa? Si Trillanes. Si Trillanes. Senator Sonny Trillanes. Yung 5 yan, nagkaso kay Atty. Baligod at sa 18 Marites. Ngayon, tapos meron pang ibang pangalan na lumilitaw, katulad nga ni Jay Sonsa at ni Cathy Binag, na kinasuhan din ng ibang nagkaso. Pati si Doc Lorraine Baduy. Pati nga po Ayan, si kasama Doc din Badoy, sa meron din nagkaso So sa yung kanya. 5 na yan, iba-ibang kaso yan. Iba-iba. Iba-iba. Isang kaso lang yan. Ang kaso is perjury saka cyber libel. O, yan yung No. haharapin ng 18 Marites. Yan yung haharapin ng 18 Isipin mo, Marites. kung nagpabayad yung mga yan yung kapalit. Oo. Wala silang peace of Alam mind. mo, mabigat na kaso dyan. Isa lang ang lumusot o Oo. dalawa lang ang lumusot dyan. Hindi bababa sa 10 taon ng kulong mo dyan. At saka matibay yan na lulusot. Unang-una, umamin si Atty. Baligod na nagkamali siya sa kaso Oo. nila Laila de Lima. Oo. Sure ball yun malaking defense yun Nagkamali siya doon, inassume niya lang yun. Mali Hindi, yung saka lahat affidavit. ng interviews nila magiging gagamitin against them. No? Katulad ng paiba-iba nilang mga sinasabi, no? Nung una ang dineliver daw kay Pangulong Bongbong Marcos, 5 maleta. Tapos later on nung in-interview ni
Jessica Soho is 3 maletas na lang. Or vice versa, ano? Hindi ko alam kung mas, I'm just referring to my memory ngayon. So, kaya iba-iba. Kaya nga sabi ni Senator Lacson, no, yung credibility ng kanilang istorya maapektuhan dahil sa paiba-ibang sinasabi. kaya hindi kinakagat ng mga media etong 18 Marites na to kasi kung titingnan mo sa lahat ng anggulo, halata talagang scripted at mali pa talaga yung paggawa ng script nila. Kaya kasi kung totoong nangyari, hindi ka malilito eh. No, correct. Diba? Kung Kahit totoo- paikot-ikutin ka pa, Kahit ikot-ikutin na, hindi ka malilito eh. Kasi syempre nga, kinabisado yung script ng ilang gabi lang. Kaya pag tinanong tayo yung Marines, kinukuha na doon attorney. Kasi ang ginawa, ito yung statement ng mga Marines. Oo. Pinapaganda ni Baligod sa affidavit Kaya nagugulo-gulo na sila. Ito na nila matandaan doon. di ba nung first press con pa lang, may tinanong sa mga Marines, no, hindi masagot. So si Baligod na lang. ang kukuha ng mic para siya sumagot. So anong klaseng ano yun? Anong klaseng istorya yun? Anong klaseng style yun, di ba? So halatang may script na sinusunod. Paano tatayo sa korte yun, di ba? Hindi tatayo sa korte yan. Kaya hindi mo maski si Senator Pantelo Lacson, ba't hindi yan pinapatulan? Oo. Correct. Saka sinabi na ni Ombudsman Remulla, di ba? For show, nagpunta sila Baligod sa Ombudsman. The following day or after 2 days, nagpunta. Final yung affidavit ng 18. At ang nakakatawa, natatawa si Ombudsman Remulla, yung 18, nakasign sa isang affidavit. Dapat ba isang yan? Paano nangyari yun? Ano yun? Sa lahat, Pare-pareha sila. hindi, ang question doon, ano yun? Sa lahat ng activities na nangyari, Magkakasama sila. magkakasama silang 18? Sa lahat ng deliveries? Okay. No? So yun yung napaka-preposterous na sitwasyon doon. Kaya si Ombudsman Remulla, sinasabi niya, dapat nga, imbestigahan na lang Senado niya para lumabas yung mga kapalpakan niyang istorya. Total, sinabi din ni Marcoleta yan, no, na bakit hindi inimbestigahan yan sa Senado? Dapat daw nabigyan daw ng proper platform. Ang proper platform po ay ang NBI. Sinubpina na sila lahat ng NBI Sapat na yun. Actually, mas maganda kayong investigasyon na yan kesa sa Senado. Kasi sa Senado, in aid of legislation lang yan. Diyan sa NBI, yung usad na yan. Ang problema, Pwede ka lang makasuhan dyan. ang problema, nag-alagutesa na rin yung 18 Marites. Mukhang nagtatago na rin. Oo. No? Hindi mo Dahil- masisi. Alam mo nung panahon namin, ewan ko kung inabot mo na yun kapag meron kang... Jetsi kami, Sinabi ko pa. Jetsi kami dalawa, Jetsi. Balik. Ewan ko kung narinig nyo na to. Noon meron kasabihan na kapag meron kang gusto sabihin o meron kang sinisiwalat, ang tatanong sa'yo, pwede bang ipaglaban sa Plaza Miranda yan? Oo, dati. Di ba dati yan? Ibig sabihin, pag tinanong kang pwede ba ipaglaban sa Plaza Kaya mo Miranda panindigan yan. dapat kaya mong panindigan yan at meron kang mga ebidensya. Kasi yung mga nagsasalita, noong unang panahon, mga nagsasalita sa Plaza Miranda, talaga may imbestigahan ang mga sinasabi. Correct. No? Etong sinasabi ng 18 Marites, hindi talaga pwedeng ipaglaban sa Plaza Miranda. Baka sa barangay Lupon, kaong-kaong, hindi pumasa. Si Marcoleta, pag divisory lang yan. Di ba? Ganun yun. Mukhang may makukulong doon sa 18 Marites. Meron talaga doon. In 1 month or 2 At saka, months, hindi mo mukhang may masisi, makukulong hindi mo doon. rin talaga masisi yung ibang 18 Marites kung nagtatago na. Kasi syempre, yung iba dyan, hindi sanay sa ganyang buhay, yung binabatikos, yung majority ng kapitbahay mo galit sa'yo. Actually, biktima Diba? din sila dyan Ginagamit lang din sila dyan Alam mo yun na kung nga, saan diba? sila humahawak? Yung thought o yung goal or yung objective na pabagsakin si PBBM at kapag nag-succeed sila, okay na kaso okay, nga, hindi okay nga na okay ang buhay nila. hindi nga at ang kanilang mangyayari yun. pamilya. Kaya nga, no, na kumbaga, nauuto sila Oo. na ganun ang mangyayari. Hmm. At kung hindi man mangyari ngayon yun, nauuto sila na si Sara magiging presidente sa 2028. Correct. Kaya nila ginagawa yan. Kumbaga pinapaasa na lang pala ito. No? Hindi na makakatakbo yan kasi may impeach talaga yan ngayong taon na to. Feeling ko talaga yan. Sinabi na sa akin ng Itataya mo, pamatot pa ng gulo. Sinabi May na sa akin ng puting pitbull ko. Ako, nag-aapila ako sa administrasyon, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Na Kumilos po kayo para akala ko ma-impeach. bonus na natin. Kumilos po kayo para ma-impeach talaga itong si VP Sara Duterte. Dahil yun po ang nararapat, yun po ang dapat nating gawin. Feeling ko naman. Para kasi, masiguro na hindi po ito maging Pangulo sa kasi yung 2028. dalawan sa Kongreso, makikita mo naman, mag-uumpisa na sila ron ng investigasyon trial kay Sara. Ngayon, pag umakyat sa Senado yan,
Diyan na, forthwith talaga yan. Actually, nag-iba naman ang statement si Presidente as compared to previous impeachments, diba? As compared to 2025. 2025. Nagkaiba naman ang narrative yung Presidente. So, Hindi, dati hindi niya supportado. oo. no? Ngayon, Dati, supportado ano, niya. sinasabi niya, no? Bine-verbalize niya. Ay, No, ano lang yan, makaka-distract Distract. sa ating economy yan. Oo. No? Hindi magandang gawin yan ngayon. ay ngayon. Pero ngayon, ang sabi niya, it's not his job. Naandyan na sa Kongreso yan. Oo. Let Congress do their job. Oo. Update na tayo dyan, di ba? Binigyan siya ng 10 days ng House Justice Committee na sumagot. Okay lang pala Diba? yun. Tapos na yung 10 days, hindi sumagot. Malapit na. Malapit na. Siguro, Pero, next week. hindi. Ang, Pang 7 ngayon, pang 7. ang pinaka-recent dyan, ang pinaka-recent status dyan, ay nag-file na ng entry of appearance yung 16 na abogado ni Sara Sara. Duterte. Kung di ako nagkakamali, kanina or kahapon, nag-file na entry of appearance sa Kongreso, itong 16 na abogado, na by the way, napakamahal ng mga abogado yan. No? Yun natin po no? Oo. Isa siya kumukuha ng pera po Ayun nga, yan. yun ang hindi natin Yun lang yung salin niya. Oo, yun nga, kaya nga eh. Si Fortune, yung law firm ni Fortune, Mahal napaka-expensive. Pwede law bang firm. sagutin ng ano yan, ng OVP? Ay, hindi. Personal yun eh. Hindi. Personal issue yan, hindi naman for Wala, the wala sa benefit. budget yan, no? Correct, Wala correct. sa MOO nila yan. So, yan, ang Kasi status isipin yan. mo, Fortune At na bata. within the next few days, bago mag-deadline na 10 days, palagay ko magpa-file naman yung mga yan. Oh, yan. So, yan.